Ayan, good morning po sa bawat isa sa inyo po. So, welcome po ulit sa ating panambahan ngayong umagang ito. Nawa patuloy po tayo umawit sa Panginoon at mag-alay ng papuri sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Amen po ba? Ayan. So, pray po tayo, manalangin tayo sa ating Panginoon, Diyos na buhay. Ayan, sige. Lord God, we thank you, God, for this wonderful day, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa amin, Lord God. Thank you for your goodness, God. Thank you for your compassion, Panginoon, na patuloy niyo kami binibigyan, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon. God, salamat, Lord God. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa buhay namin, God. Patuloy ka na kumilos sa bawat isa, Lord God. Mangusap kayo ayon sa inyong salita, Panginoon, Lord God. Salamat, God. We pray this morning, God. I pray, Panginoon, ay kayo po ang siyang kumilos, Panginoon. Nawa bumaba ang inyong spirito, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon, na umaawit sa iyo, Panginoon, Lord God. Nawa ang kalwalatiyang, Panginoon, ay maranasan din namin, Panginoon, sa pamamagitan mo, Panginoon. Kaya, God, all glory, Panginoon, and honor, Lord Jesus Christ, and praise Him to you, God. Thank you, God, and we glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. The time to worship, yes, Lord, come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remain for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remain for those who gladly choose you now. Come, come. Now is the time to worship. Yes, Lord. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remain for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remain for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remain for those who gladly choose you now. I have a destiny. I have a destiny. I know I shall prevail. Yes, Lord. I have a destiny in the city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born such a time as this. I have destiny. I have a destiny. I know I shall prevail. Yes, Lord, hallelujah. I have a destiny in the city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. Long before the
to reach, for I know I was born for such a time as this. I have a destiny. I have a destiny. I know I shall fulfill. I have a destiny in the city on hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. For I know I was born for such a time as this. Hallelujah! Praise God! Palapakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah! Hallelujah! God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom comes. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound, for the majesty and power of His kingdom King has come, and His kingdom reigns, and His kingdom rules, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, Jesus, the expressions of God's love, the grace of God, the word of God revealed to us. Jesus, God's holiness explained, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end. Yes, Lord, and His glory shall know no bound, for the majesty and power of His kingdom King has come, and His kingdom reign, and His kingdom rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and this kingdom will
There's no other name, Panginoon God. Panginoon, Ikaw po ang Diyos na iisa. Panginoon, na aming sinasamba, Panginoon God. There's no greater name than you, Lord Jesus Christ. Oh, Lord God, we praise you, Lord God. We glorify your name, God. And praise God. We exalted your name. Hallelujah, God. Hallelujah, God. There's power in the name of Jesus Christ. Oh, Lord God. We thank you, God, for reveal us your word, God. Salamat, Panginoon, God. I pray that you will continue, God, to reveal us your word, God. We want, God, to know, God, na masigit namin, God, na malaman namin, Panginoon, yung mga balita, Panginoon, na nagmumula sa iyong salita, God. God, we thank you, God. Encourage us, God, by your word, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Dahil, Lord God, sa pamamagitan niyo, Lord God,
buhay, unti-unti, Panginoon, nababago, Panginoon, na nagiging matuwid kami sa paningin ng Ama, Lord God. Salamat, Panginoon. You are worthy, God. You are worthy, Lord God, to lift up your name in this place, in this world, Panginoon. Even, Panginoon, sa langit, God, you are worthy to exalt your name. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon, Lord God. We thank you, Lord God. Now, God, this morning, God, we pray, Panginoon, patuloy kayo, God, pumasok sa puso ng bawat isa, God. Touch our heart, God, and reveal, God, ilagay niyo po sa amin ang inyong salita sa aming puso, God. Kayo po ang magpahayag, Panginoon, at magpalakas sa amin, Panginoon, sa bawat araw, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, dahil sa pamamagitan mo, Lord God, at ang inyong salita, God, kami po ay nagpapatuloy, Panginoon. At kami, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na malakas sa pamamagitan mo, Lord God, na siyang nagbibigay sa amin, God. Give us joy, Lord God, to accept your word in this morning, God. We thank you, God. We thank you, Father, and we glorify and we honor you, Lord Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salamat. Hallelujah. Mapagpalang araw ng linggo po sa bawat isa po sa atin. Minsan pa, kamusta po kayo? Nawa sa araw na ito ay maituon po natin ang ating po mga puso sa pag-aaral po ng panibagong aklat. Ang bagong aralin po natin ay ang aklat ng Thessalonica. Magmula po sa araw na ito po ang ating pong hihimay-himayin. At sa tulong po ng mga lingkod, sa mga darating na mga linggo, nawa ay mapagpala tayo. At ma-receive natin yung mga messages, yung mga salita ng Diyos, salita ng ating pong Panginoong Diyos, yung gusto niyang ipahayag po sa atin. Manalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Aming Ama, dakilang Ama sa langit, nagpapasalamat po kami, Lord, sa dakilang araw na iyong tinakda. Alam namin na ang bawat oras, ang bawat panahon ay nasa iyong mga kamay at wala po nalilingid po sa inyo. Ang lahat ay idinala po ninyo at itinakda po ninyo. Lord, sa mga oras pong ito, dalangin ko, Lord, na kasihan niyo po kami, Lord, at yung banal na Espiritu. Dalangin ko na puspusin niyo po kami, Lord, yung banal na presensya at marinig po namin ang mga mensahe po ninyo. Lord, speak directly to our hearts and allow us, Lord, to listen to your word. Make our hearts, Lord God, pure. Cleanse us. Linisin niyo po kami. Lahat po na nakikita at natatagpuan po ninyo na hindi na mainam sa inyong banal na harapan. Dalangin ko po, buhusan niyo po kami ng inyong banal na dugo at linisin. Lord, we thank you that your blood, Lord, is always available, that anytime we need it, Lord, nandyan po ito para po kami ihugasan. Salamat po, Lord, for this day. May we hear, Lord God, the voice of our Father. May we hear, Lord, your heart. At dalangin po namin, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Lord, maging klaro po sa aming pong mga puso at isipan. At ang aming Panginoong Jesus ay patuloy na maitaas sa lahat po ng oras. Lord, maraming salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So ngayon po, sisimulan po natin ang pag-aaral po sa aklat po ng Thessalonica. So magkakaroon po tayo ng maliit lamang pong background para po malaman po natin kung ano po yung background po ng Thessalonica. So ang Thessalonica po ay isang punong lungsod po ng Macedonia, isang lalawigang Romano. Ang nagtatagpo ng iglesia po na ito ay si Pablo. Pagkagaling po niya sa Filipos, naalala po natin doon po sa Gawa, chapter 16, Acts chapter 16, kasama po niya doon si Silas, nakulong po sila doon at nagkaroon po ng isang miraculous event, nagkaroon po ng earthquake at natanggal po ang kanilang tanikala. Nakalaya po sila, ganun din po, may mga nakalaya din pong iba at nagkaroon po ng conversion, yung iba po doon nakakilala sa Panginoon dahil sa pangyayari yun.
So, after that, sumulat po si Pablo sa mga taga-Thessalonians. Ito po ang kanyang second missionary journey. Kailan po ito? Ito po ay noong AD 51. So, ito po isinulat niya, AD 51. So, dahil nga po, nung nagkaroon po ng mga pangyayari na sinasalumat po si Pablo doon po sa kanyang kinalalagyan lugar ng mga ilang Hudyong naiinggit sa kanyang tagumpay sa pangangaral sa mga Hudyo. Kaya po, kinailangan niyang umalis at magtuloy sa Berea. So, nung time po na yon, tumanggap siya po ng ulat sa kanyang kasamang si Timoteo, kanyang kamanggagawa at anak sa pananampalataya tungkol sa kalagayan ng iglesia ng Thessalonica. At napakaganda po ng balita na ipinahatid po ni Timoteo dahil nabalitaan niya na ang pananampalataya at pag-ibig po ng mga taga-Thessalonica ay lumalago at patuloy silang tumatatag. Lumalago ang kanila pong pananampalataya. So ang purpose po, ang layunin po ng liham po, ang pagliham po ni Pablo ay palakasin ang loob at bigyan ng muling katiyakan ang mga Kristiyano roon. Kasi dahil nga po, yung pag-stay po ni Pablo sa piling ng mga taga-Thessalonica ay 3 linggo lamang po. It is a short period of time, 3 Sabbath lang po siya nandoon at mga ilang taon bago po kamusta po ulit. So, hindi sapat yung mga araw na kasama niya ang mga taga-Thessalonica para magdetalye ng mga bagay-bagay na hindi pa nila alam. Kaya, niloob doon na inutusan ni Pablo na pumunta si Timoteo para kumustahin kanila pong kalagayan. So, ito po ang puso po ng ating pong Apostol Pablo na kamustahin ang kanyang mga anak sa pananampalataya. So, isang napakagandang character po niya na palagi po niyang kinakamusta ang kanya pong mga flock at yung kanyang mga kinasasakupan, higit lalo yung mga kanyang church na itinatag. So, as a leader or as a pastor or yung mga nagubiling po ng Panginoon na para sa mga tupa, ito po ay napakagandang karakteristik. So, lahat po yung magkaroon ng strict responsibility na hindi lamang po para sa kapakanan ng kanyang sarili, kundi sa kapakanan ng kanya pong mga lupa. So, ito po si Pablo. Isa po siyang napakagandang ehemplo. So, ito pong libro po ng Thessalonians ay, sabi nga po, pag binasa po daw natin to, makakakuha daw tayo ng maraming practical advice na lumumula po kay Paul at magagamit po natin sa day-to-day Christian living. So magagamit po natin yung mga sitwasyon na mababasa po natin dito. Kung tayo daw po ay minsan nawawala ng pag-asa, magkakaroon daw po tayo ng pag-asa pag po nabasa natin yung mga hinaharap na araw ay meron pong katiyak sa muli pong pagbabalik na ating Panginoon. So, nawa po sa ating pong pag-aaral, marami po tayong matutunan. So, simulan po natin na basahin ang chapter 1, verse 1 up to 10. So, ang title po nito ay ang pamumuhay at pananampalataya ng mga taga-Thessalonica. Verse 1. Mula kina Pablo sila sa Timoteo, sa iglesia sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos, Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Nakakatawa po dito, si Pablo, pag po siya ay nag-greet na bumabati po sa mga simbahan na kanya pong sinusulatan, lagi po niya sinasabi, pagpapala at kapayapaan. Iyon po ang kanya nagiging greetings. Grace and peace. Lagi pong nauuna yung grace bago po yung peace. Hindi po nauna yung peace bago yung grace. So, itong magandang katuruan, ang grasya po na nagmumula po sa Panginoon ay nagdudulot po ng kapayapaan. So once we receive the grace of God, there is peace inside of us. So, hindi niya sinasabing kapayapaan at pagpapala. So, nauna po palagi yung grace. So, grace, it is a God's gift to all of us. So, every day, new grace ang ating pong na-receive. So, we just want to say, thank you, Lord,
for giving us another grace sa araw po na ito. And because of that grace, there is peace in our heart. Thank you, Lord. So, sa verse 2, tuloy po natin, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. So, si Pablo, andun po yung as spiritual father, andun yung kanyang pag-a-assure, yung kanyang pagtitiyak doon po sa kanyang mga flock na pinapanalangin ko kayo, inaalala ko kayo, hindi ko kayo pinababayaan, hindi ko kayo binibitiwan sa panalangin. Nandun ako para idulog kayo sa Panginoon. At ang maganda po dito, yung kanyang selfless love, kasi po, sabi niya dito, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos. Hindi niya kinukuha yung lagi akong nananalangin para sa iyo. Makikita po natin yung puso din ni Pablo na hindi siya makasarili, hindi niya sinasarili. Though yung kanya pong ministry, kung titingnan po natin, ay napakalaki. At kung titingnan natin ay yung spotlight talagang pag itinapat sa kanya, talagang sobrang ningning dahil nga po, to the point nga na kinaingitan po siya ng mga Hudyo doon dahil sa kanya sigurong napakahusay na paggawa para sa ubasan po ng Panginoon. Pero, ang maganda po sa kanya, lagi niya isinasama ang kanyang mga teammates. Sabi niya, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos. So, meron siyang kasama na sinasabi niya na nananalangin para sa mga taga-Thessalonians, taga-Thessalonica. Hindi niya ito sinasarili. Hindi niya sinasarili ang credit. So, napakaganda po dahil isang tunay na ama na wala siyang iniisip, kundi ang kapakanan ng kanyang mga anak sa pananampalataya. Selfless love. So, sa verse 3 po, ginugunita namin sa harapan, and gusto ko lang pong balikan ulit. Naalala ko lang po, si Pablo po, nakakatuwa siya na dahil nga po isa siyang pastor and apostle, gusto niyang ipinupwesto niya yung mga tao hanggang sa makarating doon sa kanyang dapat na kalagyan. Iyon yung kanyang role. Ginagampanan niya yung kanyang calling. Hindi niya inaako o kinukuha ang lahat dahil alam niya rin yung calling niya and he is so secure kung ano yung calling niya at gusto niya ang lahat ay mapwesto kung sa dapat na kalagyan. So, ganun po yung puso po ng isang ama. So, sa verse 3, sabi niya, ginugunita namin sa harapan ng aming Diyos at Ama ang inyong gawang bunga ng pagpananampalataya, ang inyong pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. So, dito po, binanggit po niya yung faith, love, and hope na kung saan binanggit din po niya ito sa 1 Corinthians 13, sa unang Korinto. Sabi niya, faith, love, and hope. Ito po ay bunga ng banal na spirito. Alam naman natin na ito po ay nakatala sa Book of Galatians. So, dito, nung binanggit po niya, sabi niya, yung pananampalataya, yung pag-ibig, at yung pag-asa. Yung work that produce faith, yung labor that is motivated by love, yung endurance or patience that is inspired by hope. So, binanggit po niya, binasa ko po siya sa English kasi po ang ganda pong basahin yung work, yung labor, at saka yung endurance. Kasi po, pwede po pala tayo na magkaroon po nitong mga to work, to labor, and to endure without po yung living po na ito pong nanggagaling po sa Panginoon. Naalala ko lang po kasi, dito po sa Revelation, sa Aklat po ng Pahayag, chapter 2, verses 2 to 5, sabi niya, ang ating pong Panginoong Hesus to, yung sulat po niya sa mga taga-Efeso, ang sabi niya dito, I know your works, your labor, and your patience, and that you do not bear those who are evil. You cannot bear those who are evil. Sabi niya, nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong pagpapagal at pagtsatsaga. Alam mo na mamumuhi ka sa masasama, sinubok mo ang nagpapanggap na apostol
at napatunayan mo sila'y bulaan. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nandupaypay. Ngunit, ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. So, ito pong work po na ito na sinasabi po dito, pwede po palang gawin po natin ang isa pong trabaho, ito pong work, ito pong labor, at ito pong patience na sinasabing ito, out of our own flesh, sa ating sariling laman lamang. Hindi po ito work out of faith, yung work that produce faith na sinasabi po ng ating pong Apostol Pablo. Ang sabi niya, ginugunita po niya ang mga taga-Tesalonika dahil alam niya na ang kanilang gawa ay bunga ng pananampalataya. So, yung kanilang action ay nasasangkapan po ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pero yung binasa po natin doon po sa aklat po ng Efeso, ang kanilang gawa ay bunga ng sariling kagustuhan lamang. So, pwede po pala itong mangyari. The same word binanggit, yung work, yung labor, at yung patience, or yung perseverance. The same word po yung binanggit sa Thessalonians, at yung binanggit din po sa Efeso. So, pinapakita lang po natin dito na ang gustong isabihin ni Pablo, ng ating Apostol Pablo, ay ang bawat isa po sa atin, nawa ang ating pong mga gawa ay bunga ng ating pananampalataya. It is rooted doon po sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi po rooted sa ating mga sariling kagustuhan lamang. So, dito po sa sinasabi po sa aklat po ng Efeso, ito po isang magandang paalala na hindi po nanghihina or hindi po nakikita po natin na parang kung titignan po natin nakakalimot ang mga taga-Efeso. Ang sabi nga po dito, hindi siya nandupaypay at nakikita yung kanyang mga gawa. The Church of Ephesus is actively working. They are laboring and they are persevering. And yet, nalulungkot po ang ating pong Panginoon dahil nakikita niya doon sa mga gawang ito, hindi mo na ako mahal. Ang sabi niya, wala pong pagmamahal. Maaari po palang magtrabaho ang isang manggagawa nang wala pong pagmamahal. Gawa lang po ito ng gawa, subalit wala pong pag-ibig. So, ito po ay magandang paalala. Am I doing the work of God out of love? Or am I doing it out of love? So, yung susunod pong talata, binabanggit na po dito yung pag-ibig. Ang sabi po ni Pablo, ang inyong pagpapagal na udyok ng pag-ibig. So, kinokomment niya ang mga taga-Thessalonians because of their love, na yung love na ito, because of their labor, yung kanilang pagpapagal ay udyok ng pag-ibig. Yung kanilang pagtatrabaho ay motivated by love. So, nakakatuwa dahil ang sabi po dito, labor motivated by love is important to the Lord. Importante po sa Panginoon ang motibo po sa ating pong paggawa o pagkilos po para po sa ubasan. So, si Christ, sa una, kinoment po niya yung Church of Ephesus, pero niremind niya ang Church of Ephesus na you are working hard. Nagtatrabaho ka. Puspos ang iyong pagtatrabaho. You are persevering. Nagsisikhay. You are resisting sin. Inaayawan mo ang mga kasalanan. Napagtitiisan mo ang mga kahirapan. You are enduring hardship. Sabi niya, hindi ka nga napapagod without becoming weary. Pero itong mga good efforts na ito, itong mga ginagawa mong ito, ginagawa natin ito, should spring from our love for the Lord Jesus Christ.
should be rooted from the love of Christ. So both Jesus and John, si Jesus and John the Beloved, binigyan diin nila yung pag-ibig. So napakahalaga po ng pag-ibig. Sabi nga po, bakit mo gagawin ang isang bagay? Kung ito po ay gagawin mo pang sarili lamang, huwag mo na lamang siyang gawin. Pero, huwag mo rin itong gagawin kung ito ay dahil sa pagmamahal mo sa tao. Gawin mo ito dahil sa pagmamahal mo sa ating Panginoong Jesucristo. Why? Because there will be time that people will frustrate you. There are times hindi sila magiging okay sa iyo at hindi ka rin magiging okay sa kanila. There will come a time. So, kapag ang ating motivation ay tao or yung sarili nating gusto, mabibigo lamang po tayo. But if our work, our labor is rooted out of the love of Christ, magtatagal po ito at magpapatuloy po tayo. Dahil ang ating pong paglilingkod, ito po ay hahanapan din po ng bunga ng ating pong Panginoon sa darating ng panahon. Yung love for one another, yung pagmamahal po natin sa kapwa, is rooted because of the love na na-receive po natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. Yung pure love po, kaya po binibigyan din po din ni Apostle Paul ito. It is the authentic proof of the gospel. Ito po ay genuine. So pag po yung genuine love ay na-receive po ng recipient, katulad po ni Pablo, na-receive niya yung genuine love from the Lord nung na-meet po niya ang Panginoon doon po sa Acts chapter 9, nung pinakitaan siya ng Panginoon ng napakaliwanag na liwanag na halos mabulag siya. And then after 3 days, nagkaroon siya ng paningin. Nakita po niya ang Diyos sa kanya pong spirit at na-reveal po sa kanya yung tunay na pagmamahal ng Panginoon, kung sino siya at kung sino ang Panginoon. So, nung na-receive po niya yon, I believe na-receive po ng ating po Apostle Pablo ang pagmamahal po ng Panginoon. Na despite of ganun po ang kanyang kalagayan, kung sino siya, na-receive niya yung tunay na pagmamahal. And yung pagmamahal po na ito, na tunay, na ipasa po niya ito sa mga taga-Thessalonians. So, ang sabi po ni John, doon po sa John chapter 13 verse 34, sabi niya, mag-ibigan kayo kung paano iniibig ko kayo. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, ibinilin po ito ni Apostle John na mag-ibigan daw po tayo. So, yung pag-ibig po na ito, hindi po ito pag-ibig na kunwari lang. Pag-ibig po na may katotohanan, naag-uugat sa pag-ibig po na nagmumula po kay Lord Jesus Christ. So, yung service po natin, if it is rooted from the love of Christ, bakit po natin ginagawa ang isang bagay? Ito po ay magtatagal. Ito po ay malayo po ang mararating. So, ba't natin ginagawa ang ating pong mga gawain ito? Sabi po ni Apostle Pablo, the love of Christ compels us. So, ang nag-uudyok po sa atin ay ang pag-ibig po ng Diyos. Bakit natin napagtsatsagaan or bakit tayo napagtsatsagaan ng mga tao na nag-aalaga po sa atin? It is because na-receive po nila yung love na ito mula po sa ating pong Panginoon. So, pumapasa-pasa lamang po siya. Once you receive, you will give. At yung naka-receive naman from you, they will give too. So, hanggang sa nanganganak at nanganganak.
reproducing like kind. So, yun po ito. So, ang ating pong pag-ibig, ang sabi, ang ating pagpapagal na udyok ng pag-ibig, sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, ang yung pagpapagal na udyok ng pag-ibig, hinokomend niya kasi alam niya na totoo ang paggawa ng mga taga-Thessalonica. Ito ay nag-uugat sa pag-ibig po sa ating pong Panginoon. At ang sabi niya sa huli, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. So ang mga taga-Thessalonians, mga taga-Thessalonica, andun yung kanilang matibay na pag-asa dahil naihayag sa kanila na malinaw ni Apostle Paul, ni Pablo, ang gospel, ang magandang balita. Iniintay nila ang ating pong Panginoong Jesucristo. Nandun yung kanilang pag-asa na isang araw babalik at darating ang ating tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Jesucristo. So, habang sila ay naglilingkod at habang sila ay lumalakad sa pananampalataya, nandun yung hope, yung mas malalim na hope na alam nila na ang ating pong Panginoon ay darating. Kanilang treasure ito. Ito ay sa precious promise na kanilang iniingatan sa kanilang puso. There is a great expectation. Nandun yung kanilang paghahangad na makita na ang ating pong Panginoon. Ito yung unshakable confidence na hindi matitinag na kahit nga po dumaan sila ng persecution, nandun yung kanilang pagtitiwala na nandyan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Nag-uugat yung kanilang pag-asa sa kanilang Panginoon at sa ating Panginoon. Ang ating nag-iisang Panginoon at pagligtas ng ating Panginoong Jesucristo. There are times we need to wait. We have to wait. So, ang maganda lang po, dahil nga po meron tayong hope. Sabi, tagalin mo na ang lahat sa isang tao, wag lang ang pag-asa na meron siya. Dahil ito lang po ang mag-aangkorahe para makapagpatuloy siya sa paglakad sa buhay. So, kaya nga po, napakaganda po at napakahalaga ng ministry na nagdudugtong ka ng pag-asa, na ginagamit ka na magdugtong ng pang-asa ng mga tao. Lalo higit sa ganitong klase ng panahon na punong-puno ng pagsubok. So, yung patience, napakahalaga po. It is a virtue. Yung habang nag-iintay po tayo, nandun yung ating pagtitiwala na ating po Panginoon ang nangako ay hindi po siya nagsisinungaling. Our hope in the Lord should remain in our hearts. Nandito lang sa puso natin. We need to stand firm in the promises of God. Yung inner assurance na walang ibang nakakakita kundi ang ating pong Panginoon. It is our prayer na masundan po natin yung footsteps ng mga Christians sa Thessalonica, whose good works, sabi nga po dito, were energized by faith, whose labor motivated with love, and maintain unwavering hope in the return of the Lord Jesus Christ. So, nakaangkorahe po yung kanila pong pag-asa sa muli pong pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, nasa verse 4 po, sa pagpapatuloy, ang sabi po, nalalaman na namin mga kapatid na kayo hiniran ng Diyos na nagmamahal sa inyo. So, si Paul, alam po niya na tunay po na elected po itong mga taga-Thessalonians dahil sa nakikita niyang bunga na nangyayari po sa kanila pong spiritual growth. Sa verse 5, ang mabuting balita na lubos namin pananiniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang, ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling, ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. So, yung pong gospel, pag po naipahayag po at naipaliwanag po ng malinaw doon pong sa recipient, meron po talagang mangyayari na pagbabago sa buhay. There is a powerful effect doon po sa buhay ng tao.
Doon po sa original Greek word, ito pong power na sinasabi po dito, ang definition po sa English is the ability to do. So, yung power na ito, magkakaroon ka ng kakayahan na magawa mo isang bagay na hindi mo nagagawa through the help of the Holy Spirit. So, through the divine empowerment of the Holy Spirit. So, whenever the word ay naibigay po na malinaw, narinig po ng tao at sinunod po ng tao na nagtitiwala at naniwala doon sa gospel, meron pong transformation. And without the work of the Holy Spirit, kung wala pong banal na spiritu, ito pong na-receive na word, it is meaningless. Baliwala po. Kaya po, itong power na ito nakaugnay nga po sa banal na spiritu. So, doon po sa verse 9, tatalunan po lang natin. Yung pong sinabi dito na yung kanila pong buhay ay nagkaroon po, hindi lamang sa salita, nagkaroon po ito ng kapangyarihan. Naging totoo po sa buhay po ng mga taga-Thessalonica. Kasi po, dito po makikita po natin sa verse 9, ang sabi, pag binasa po natin, sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. So, ito pong pagtalikod at sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi po ito magagawa ng isang tao na hindi po kinasihan na banal na spiritu. Dahil tayo po sa lumang buhay po natin, kung hindi pa po natin nakikilala ang Panginoon at wala pa po ang presensya po ng banal na spiritu, hindi pa po tayo naapektuhan sa mga ginagawa nating mga mali, parang wala lang po sa atin. Pero, nung nandun na po yung presensya po ng banal na spiritu, madali na po tayo nagkakaroon ng conviction. Ito po isang gawain po ng banal na spiritu, ang i-convict po tayo. Sabi dito sa scripture, He will convict the world of sin. So, ituturo niya ang mga mali sa ating buhay, sa mga ginagawa po natin, para itama. Hindi para po tayo i-condemn, kundi para itama po tayo. So, dito po, sa sinasabi na nagkaroon po ng kapangyarihan ang buhay po ng mga taga-Thessalonica dahil nga po sa pagbabago, nagawa nilang talikuran ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. So, yun po ay power. So, ganun din po sa buhay din po natin. Yung pong pagtalikod, sabi nga po itong pangyayari na to, it is a good definition of repentance. Di ba po yung repentance? A complete change of mind. Yung pagtalikod po, yung total na pag-surrender mo sa Panginoon, yung pagbabago po ng isip, itatalikod mo 180 degrees. Yung dati mong ginagawa na akala mo tama, hindi na po yun yung ginagawa mo. Tinalikuran mo na po ito. Dahil ikaw po ay totally surrender na sa Panginoon. Yung dating idols mo ay isinasabing tabi mo at lumalakad ka na patungo doon sa direction na ibinibigay, napakita sa iyo ng Panginoon. So, iyon po ay isang magandang halimbawa po, pinapakita po ng tunay na pagbabago sa buhay po ng mga taga-Thessalonica sa tulong po ng banal na spiritu. So, dito po sa mga susunod na mga pangungusap, ang sabi po ni Paul, binanggit din po niya na nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. So, sila Pablo rin po, hindi po rin nila magagawa yung kabutihan na yun kung wala din po yung power ng Holy Spirit, the divine empowerment of the Holy Spirit. Dahil sinabi pagsusunod niya, para sa inyong kabutihan. So, hindi niya iniisip yung para sa kanyang sarili. Ito yung selfless love. Yung ginagawa niya out of the love na na-receive niya from the Lord, hindi siya para sa tao lang, kundi doon sa love na to na nagmula po sa Panginoon. Dahil ang iniisip ay yung kaluluwa po ng kapwa. Hindi na siya nakatingin doon sa physical. It's more on the spiritual, doon sa soul. Yung kanyang, ang nasa puso po ni Pablo. So, ang ganda na sinabi niya,
para sa inyong kabutihan. So, sinabi rin niya yung paano kami namuhay, nakita ninyo. So, pinapakita rin ni Pablo na kung paano siya naging ehemplo sila ng kasama ng kanyang mga team, kung paano naging ehemplo sa mga taga-Thessalonica. So, meron siyang binanggit doon sa isang scripture, imitate me as I imitate Christ. So, tularan ninyo ako. So, si Pablo malakas ang loob niya sabihin yun dahil alam niya sa sarili niya na sinisikap niyang makasunod po, nagayahin po ang ating pong Panginoong Jesucristo. At talaga pong, kung meron nga po tayong, di ba nga po tayo pag nakakita ng mga branded or mga original na mga brand, ginagaya natin siya kasi gusto natin na maging mukhang mamahalin yung ating mga produkto sa in terms of business. Sa dating buhay po, ganun po yung namin, natutuwa kami na parang halos humahawig doon sa original yung aming po mga produkto. Pero ito po, napakaganda pong gayahin ang imahe po ng ating pong Panginoong Jesucristo dahil ito po ay authentic, wala pong kapares, original po siya. Dahil talagang habang tumatagal, makikita mo po ang isang original na product pag po ito ay tumagal at nasubok po ng panahon. So the same way, ito pong binabanggit po ni Pablo dito na kung paano gayahin ninyo ako patulad ng paggaya ko kay Kristo, wala pong masasayang dahil ang ginagaya po natin is the Creator of the universe, our Maker, our Lord. So, to God be the glory. Nawa nga po, maging kawangis po tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sa verse 6 po, ang sabi po, uulitin ko, binasa ko na po ito kanina, tinularan ninyo kami at ang ating Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y dumanas kayo ng katakot-takot na hirap, gayon man taglay pa rin ninyo ang kagalakang taglay ng Espiritu Santo. So, after receiving the gospel, yung mga taga-Thessalonica, yung mga mananampalataya doon, pinapattern nila yung kanilang buhay sa buhay po ni Apostle Paul. Sabi niya, yung mga missionaries, sabi nga, they also pattern their lives after the life of the Lord. So, hindi lang si Pablo ang kanilang ginagaya, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang dahil nga si Paul ang kanilang kasama palagi, so tangible na nakita nila, yun yung talagang una nila magagaya. Pero syempre, si Paul nga, katulad sinabi ko kanina, ang ini-imitate niya ay si Christ. So nakita ng mga taga-Thessalonica ang dinanas na paghihirap nila Pablo habang sila ay naglilingkod. Kaya alam nila na sila man sa kanilang paglilingkod, nang makilala nila ang Panginoon, ay dadanas ng ganitong paghihirap. So, when Jesus, ang Lord Jesus Christ, called His disciples, hindi niya tinago sa mga disciples po yung katotohanan na dadanas po ng hirap. Kasi, sabi po sa scripture, di ba, doon sa John 15:18, if the world hates you, know that it hated me before it hated you. Kung kinamumuhian ka ng mundo, di ba, ako muna ay kinamuhian nila. So, mangyayari na dadanas at dadanas ang isang mananampalataya na kamuhian ng mundo once we are doing the will of God. Dahil yung iba talagang hindi sila sang-ayon sa pagsunod dahil hindi pa nila nakikilala ang ating pong Panginoon. Again, sa John 16:33, sabi, in the world, you will have tribulation. But take heart. I have overcome the world. Ito po, gusto ko pong scripture na to. Sa mundong ito ay magkakaroon ka ng kipaghatian. Pero sabi, lakasan mo daw ang iyong loob. Dahil napagtagumpayan ka ng mundo. So ito napakaganda na paalala na ating pag. Ito po ay yung bago po siya takpin at dalhin po doon sa krus. Ito po ang kanyang paalala. Take heart. Lakasan mo ang iyong loob. I have overcome the world. It is a reminder for us that whatever we are passing through, take heart, lakasan mo ang iyong loob dahil nandiyan ang ating Panginoon. The battle is the Lord. Siya lagi ang lumalaban para sa atin. The Holy Spirit is always with us.
sabi ng Lord Jesus Christ, I will ask the Father to give you the Holy Spirit to be with you forever. Sabi niya, hihilingin ko sa Ama na bigyan ka ng banal na Espiritu at siya isa sa inyo forever. Yun ang sabi niya. So, nung panahon po na yun, may mga panahon na sila Paul ay binato sa Lystra. Pero na-revive po si Paul. There were times, maraming mga dinana si Paul. Alam naman po natin ang pinag-aralan before na napakadami niyang dinana sa persecution at pananakit at mga pagliliti sa kanya. Pero, sabi niyon, after na ma-relieve siya at ma-revive, ang unang ginagawa po ni Paul, he strengthened the believers. Pinapalakas niya yung kanyang kapwa mananampalataya. At sinasabi niya, naalala po ninyo sa Acts chapter 14 verse 22, sabi niya, though there are many tribulation, we must continue. We must enter the kingdom of God. So kahit na maraming mga kapighatian tayong dinadanas, magpapatuloy pa rin po tayo. The Thessalonian believers, during that time, may mga dinadas po din nila na persecution. But they maintain, nanatili po yung kanilang hope, yung kanilang pag-asa. At ang sabi ko nga po kanina doon sa binasa po natin, nakaungkurahe yung kanila pong pananampalataya doon po sa muling pagbabalik po ng Panginoon. So secure sila na one day, the Lord will return at iniintay po nila yon. Kaya nga, because of that, yung kanilang pananaw, yung kanilang pagkilos, kung paano sila namumuhay, sabi po sa verse 7, naging huwaran, naging isang ehemplo ang buhay po ng mga taga-Thessalonica. Naging ehemplo sila sa kanilang mga kapatid na taga-Macedonia at Akaya. Naging template, naging pattern, naging huwaran sila. Sapagkat hindi lamang sa verse 8 ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pa't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. So napakaganda po dahil hindi na kinakailangang magsalita nila Pablo patungkol sa Thessalonica dahil nga po kitang-kita na ng mga tao sa buhay ng mga taga-Thessalonica ang power ng gospel, ng magandang balita. Kasi naipapamuhay po nila. Hindi lang ito sinasabi, kundi nakitang-kita sa buhay po nila. Doon po sa English version, sa NKJV version po ng Bible, gusto ko pong basahin. Sabi po doon, for from you, the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything. We do not need to say anything. So, gusto ko pong bigyan po ng emphasis doon sa sinabi na yung the word of the Lord has sounded forth from you. The word of the Lord has sounded forth. So, doon po kasi sa Greek word, nung sounded forth is yung sabi po, exekeo. Ang ibig sabihin po ay echo. Sa Acts 1:8, di ba, ang sabi po doon, you will receive power when the Holy Spirit come upon you. So, yung buhay po ng mga taga-Thessalonica ay naging patotoo sa buhay po ng mga taga-Macedonia, their Jerusalem, ng mga taga-Achaia, their Judea, at ng mga taga-Samaria, the uttermost part of the earth. So from places to places, yung buhay po ng mga taga-Thessalonica ay naging patotoo at nagkaroon po ng power. So naging maganda ang kanilang story at hindi na kinakailangan pa sabihin ni Paul, ipaliwanag. So ang Thessalonica, it is a great model of a genuine missionary church. So nilagyan po ito ng genuine missionary church. Authentic, totoo po. Dahil rooted from the true love of God. So,
they were a reproducing church. So dumadami sila, nag-reproduce sila. Na-receive ni Paul sa Lord at na-receive po nila from Paul at itong mga taga-Thessalonica na ipapasa po nila sa neighboring places nila. So, kaya nag-reproduce po sila at maganda po yung napoproduce. Sabi ko nga po kanina, producing like kind. So, kaya nga po, sisikapin po natin na yung pong mga pangit po sa buhay po natin ay mabago sa biyaya po sa tulong ng banal na Espiritu dahil po nagpo-produce po ito at naipapasa. Pag isipin po natin, Lord, we desire na ang maipasa po namin, Lord, ay yung magaganda po lamang po sa buhay po namin. So, Acts 1:8, when you receive the power, you will become a witness. Magiging witness po ang ating pong buhay because of the divine empowerment of the Holy Spirit. So, sa verse 10, ito po yung time na sinasabi na maghihintay sa kanyang anak na si Jesus, siya ang muling binuhay at magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. So, naging klaro talaga sa mga taga-Thessalonica na muling babalik ang ating pong Panginoon at ang ginawa niyang yung pagbibigay nila at pahayag nila po ng magandang balita ay talagang niyakap po nila ito at alam nila na ang ating Panginoong Hesukristo, yung power ng kanyang resurrection ay sobrang powerful. It is the power to deliver us from the wrath. The wrath of God, yung puot na maaari natin danasin, yung hirap na hindi natin talagang ma-describe, yung hirap na hindi pa dinanas minuman. So yung puot na ito, doon tayo niligtas po ng ating po Panginoon. So sabi po ni Apostle John sa 1 John chapter 3 verse 2 to 3, mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagdating muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. So, dahil alam ng mga taga-Thessalonica na darating nga po ang ating pong Panginoon, sa biyaya po ng Lord, sinisikap po nila na magpalinis sa ating pong Panginoon bago po dumating yung araw na muli niya pagbabalik. In the same way po sa ating po lahat, magkakaroon po tayo ng desire na everyday magpalinis po sa Panginoon dahil alam natin time is so near. Andun na po tayo sa crucial time. Malapit na pong bumalik ang ating pong Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan, pero dahil nga po alam natin na malapit na at naririnig po natin yung mga signs of the time, we need to have a watchful living, yung mapagbantay po na pamumuhay. Tingnan po natin ang ating pong sarili. Bantayan po natin ang ating pong sarili. Sabi nga po, naririnig po natin sa mga turo na ating pong mga namumuno, hindi po natin babantayan ang iba lamang, kundi bantayan ng ating mga sarili. So, babantayan natin ang iba bilang pagpapaalala at babantayan natin ating sarili. Huwag natin kalimutan na mas maraming paalala ang dapat na nakatuon po sa atin. So, kinakailangan po natin to. So, ang sabi po, tayong lahat po ay hindi po nilikha po ng Panginoon para ang ating po mga biyayang natatanggap ay sa atin po lamang. We need to become a channel of blessing. Sabi nga po, pag na-receive po natin yung pong tubig na nagbibigay buhay, hindi po natin to ay makukontain. There is an overflowing, yung flow po doon deep within, gusto po itong mag-pour out and they want to share it to other. Sabi po sa John 7:38, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. May our lives become a living testimony. Nawa nga po, ang ating pong buhay ay maging patotoo in the witness of God's goodness to others at magbigay buhay po doon sa mga tao na nawawala na nga po ng pag-asa.
Baliwala po ang lahat kung tayo po ay hindi magkakaroon ng tunay, ng genuine na na-receive po natin sa Lord, ay hindi po natin to ipapasa. Sa 1 Corinthians 13, pinag-usapan po, kanina binanggit po yung love doon. Kunin ko rin po yung unang verse po sa chapter 13. Sabi po doon, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. So si Paul, na-receive po niya yung love ng Lord Jesus Christ. And his life echoed to the life of the Thessalonians. Na-receive nila yung love, the Father's love from Paul to the Thessalonians. Kung bakit naging fruitful yung church ng Thessalonians? Kasi nagkaroon po ng tunay na pag-ibig si Pablo. At meron pong panulat doon nung kinakausap ni Pablo si Timothy, no, paano niya din-describe, ikaw Timoteo, mahal kong anak. So nakakatuwa, pag sinasabi ni Pablo yon, ramdam mo yung genuine love talaga ng spiritual father o ng isang pastor. So tayo din po, tinuturuan po tayo ng Panginoon na magmahal ng totoo. Dahil marami po na natutuon lamang po sa mga gawain, katulad po ng mga Ephesian Church, actively they are working in the vineyard, and yet nawawala po yung unang pag-ibig. Ang unang pag-ibig po ng Panginoon ay ang kaluluwa po ng mga tao. And ito po yung tinuturo po sa atin ngayon sa Book of Thessalonians. Because of Paul, genuine love, yung kanyang authentic love, yung totoo at purong pagmamahal sa mga taga-Thessalonica, na-receive po ng mainam po ito ng mga taga-Thessalonians at naipapasa nila doon po sa mga katabing lugar po nila. At sa ngayon, na-receive na rin po natin. Kumalat na po ito. Thessalonians became a genuine missionary church at patuloy silang dumami. It's because of the divine empowerment of the Holy Spirit. So we thank the Lord. Sabi niya, I will give you another helper who will help you forever. So yun po yung promise po ng ating pong Panginoon. Nawa po sa ating pong paglalakbay na ito, dalangin ko ng bawat isa po sa atin ay patuloy na maging magandang samyo. Una po sa ating pong Panginoon, pangalawa po sa mga tao sa paligid po natin. At dais ko lang pong iwan na nawa po ang pag-ibig po ng Diyos na na-receive po natin ay maibahagi po rin natin sa mga tao na nangangailangan nito. So God shines to our hearts so that the light might shine out to others. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for your love. Thank you for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Lord, patuloy po kami, Panginoon, na tumatawag po sa inyo, Lord God. Lord, bago po kayo dumating, Panginoon, dalangin ko na ibasta niyo po ang aming pong simbahan and continue, Lord God, to pour out your grace and your mercy, Lord God, day after day, Lord God. And as we continue, Lord God, let your light shine, Lord God, in our lives, Panginoon. Patuloy, Lord, na dinideklara po namin, Lord, that we shall be a torchbearer, Lord God, of your love, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay. Marami pong salamat. To you, O Lord, is the highest honor, the highest glory, and the highest praise. Lord, thank you for your wonderful gift of grace, Lord God. Marami pong salamat. Purihin po kayo sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Tayo po ay dadako sa Holy Communion. Nawa po, nakaready na po yung bread at saka yung inyo pong grape juice. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Let's partake the bread po.
Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang sarong at sinabi, "Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Let's partake po in grape juice. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po Lord, nagpapasalamat po kami Lord sa umaga pong ito. Salamat Lord for remembering Lord all of us, your children, na naghihintay po sa inyo. Lord, sa muli po ninyong pagbabalik, continue Lord God to pour out your grace and your love to all of us. Lord, we thank you na patuloy niyo po kaming sasamahan. In Jesus' name, amen and amen. Ngayon po naman, ihanda po natin yung ating pong mga tithes and offering. Pero dahil nga po tayo ay magkakahiwalay, so hindi po natin siya makukuha ngayon. Maaari po nating ibigay po ito. So doon po sa bank account po ng Faith Fellowship, makipag-ugnay po tayo sa mga in charge doon. At dalangin natin na nawa, mas marami pa po tayong mga ma-receive na mga pagpapala sa mga darating na araw. Para po mas marami pa pong ma-reach out ang gospel po through that, through in our giving. So dalangin ko na bawat isa po sa atin ay pagpalain po ng Panginoon. So sa 2 Corinthians po, basahin po natin ang pangako po ng Panginoon. So ngayon po magbibigay po tayo sa Panginoon, pero since tayo pa magkakalayo ngayon, so maaari po na ipagkaloob po natin yung ating pong mga tithes and offering po through our bank. So, yung mga in charge po, tinagda po ang ating pong Panginoon, and then pwede pong idaan din po mismo, individually po sa church. So, basahin lang po natin yung pong 2 Corinthians chapter 9. Let's claim this promise from the Lord. Ang sabi po rito, "Ang Diyos na nagbibigay ng binhing, ihahasik at apay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito, upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay." So, let's claim this para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Ang pagtulong ninyo ito ay sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan ng kanilang walang hanggang pagpapasalamat sa Diyos. So, people will thank the Lord dahil po sa ating mga act of kindness. So, let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for you are a generous God. Thank you, Lord God, for the wonderful promises, Lord, na binigay po ninyo, Panginoon, sa amin po. Dalangin ko, Lord, pagpalain niyo po, Lord God, ang niyo pong mga anak at ibuhos niyo pong durungawan ng langit at pagpalain niyo po sila, Lord God, at ang kanila pong mga anak. From generation to generation, Lord, we declare in Jesus' name, amen and amen. Let us pray po, sa huli po. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Kristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Lord, once again, Lord, we thank you, Lord God, that you are faithful, Lord, and you will continue, Lord God, to remain faithful, Lord God, to Faith Fellowship Concepcion. Lord, I just pray, Lord God, that you will continue, Lord God, to uphold your children, Lord. And Lord, like the Thessalonian church, Lord, even now we declare that our lives, Lord, will be an echo of your goodness. Your face, Lord God, will continue to shine, Lord God, sa aming pong mga buhay.
At ang aming pong mga buhay, once again, Lord, ay magiging patuloy na huwaran. Lord, we are still in the process, Lord. Alam po namin, Panginoon, maraming pa po kaming lakbayin. But Lord, knowing that you will give us, Lord God, your holy presence, Lord, day after day, makakarating po ang bawat isa. Lord, we declare, Lord, na kayo po, Panginoon, ay patuloy na maitataas sa buhay po ng iyong mga anak. Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord, we just want, Lord God, to say thank you for your wonderful love. Thank you, Lord God. May we pass it on, Lord God, to others. Especially, Lord, dun sa mga tao na nangangailangan nito. Maraming pong salamat. Purihin pong banal po ninyong pangalan. In Jesus' matchless name. Amen and amen. I have a destiny. I have a destiny. I know I shall be free. I have a destiny and a city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. Long before the ages, you predestined me to walk in all the world you have prepared for me. Yes, Jesus, you've given me a part to play in history, to help prepare a bride for the eternity. I have a destiny. I have a destiny. I know I shall be free. I have a destiny in the city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. I did not choose you. I did not choose you, but you have chosen me and appointed me for bearing fruit abundantly. I know you will complete the work begun in me by the power of your Spirit working mightily. Hallelujah! I have a destiny. I know I shall be free. I have a destiny in the city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. For I know I was born for such a time as this. Hallelujah! Good morning po sa bawat isa sa inyo. So, God bless po sa bawat isa.